Diyan nga po, Panginoon, kayo ay nakatatapat ng aming papuri, ng aming pagsamba, ng aming pagkakila, ng aming paglilingkod, Panginoon. Salamat po, O Diyos, kahit po meron kami, Panginoon, na binibigyan namin sa iyo, likuhan naman sa iyo, Panginoon. Ngayon buhay namin, Panginoon, ay tinubos ninyo. Hindi sa mga makita ng dito, bilang, hindi sa mga makita ng panaluluhan ng iyong kaya si Jesus. Tunay nga, Panginoon, kalapatapit ka, ng aming pagsamba, kalapatapit ka, Panginoon, ng aming pagsamba. Kaya ito kay Lord God, bigyan mo ka rin this place, Panginoon, Lord, Panginoon, praise you, Panginoon, at aming bigyan, Panginoon, ng aming pagkakila sa iyo. Now, Lord, kayo mo kung pakahayag, patuloy, ng iyong pagkakilaan, as we come to your word, Panginoon. Ano po, Panginoon, even before, O God, your word, Panginoon, mahayag, Panginoon. Kaya mo, O God, sa iyong biyaya, ay patuloy ka pagpahayag, Panginoon, sa sino ba ang iyong nakabigatan, yung alalas, Panginoon, ng pag-aahil sa iyo, Panginoon. Sa iyong mga karalas na naluluwag, Panginoon, yung karalas ng kapayapaan, mula sa iyo. Sa iyo po, Panginoon, pag-alag malapit sa iyo, humihingi, Panginoon, ng pagpapatawad, ay makatanggap sa iyo, Panginoon, ng pagpapatawad, Panginoon. Ito po, Panginoon, kaya ang mga sa aking pinaasahan, kayo o Diyos sa pagpala sa bawat isa ng aking Panginoon. As we lay down everything, Lord, kaya ang maging isa ang kayo sa oras ito, ay mahayag ang pagkat, makilala ka, maunawaan ang pagkakas ng isang Espiritu, namin pakikinig sa iyo. So, nagkakawala pong lahat, Panginoon, may klase na, may kakanta, mahayag ka. Sa iyo lahat ng kapihan, sa iyo lahat ng kaparangan, sa karangalan, maraming madalangin na may salamat sa pangalan ni Jesus, pinagin sa amin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ng Marko, Tesalonica, Kabanata 5, versikulo 21. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at patatagin ninyo ang isa't isa katulad din ng inyong ginagawa. Ito po ang salita ng Panginoon. Maaari na po tayo umupo at ipilig ng pang-aaral ng salita ng Panginoon. Malating po tayo na matayo, mapagitin po natin ang ating himna sa Panginoon. May papayan po natin ang ating Diyos na buhay. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananato. Ang buhay ay isang inihalay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihin ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihin ang Diyos ay magkawal. Lawin sama-sama lang ni Kristo. Yaman sa salay, tinubos niya tayo. Verse 2. Bawat kaloob ay nakilang tunay, lalo na ang tulog na kaligtasan. Ang bawat nananalig ng taigin, patawad ng Diyos tunay na kakamti. Papurihin ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihin ang Diyos ay magkawal. Lapit sama-sama lang ni Kristo. Yaman sa salay, tinubos niya tayo. Verse
ligaya na nagtatamasa kung si Kristo ay atin ang makita. Papurihin ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihin ang Diyos tayo magkatuwaan. Lapit sama-sama ngalan ni Kristo, yaman sa salay, tinubos niya tayo. Papurihin ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihin ang Diyos, tayo'y magkatuwaan. Lapit sama-sama ngalan ni Kristo, yaman sa salay, tinubos niya tayo. Praise the Lord. Okay, sabi sa iyo kami, happy anniversary. Hindi pa po excited na. So, praise God. Okay, pagsabihin lang sa kanya. Next Sunday, kita tayo ulit. So, praise the Lord. Hindi pa rin ako pinatagdala ng aking sipon para 3 weeks na. Sino nakakaalam ng tema natin last year? Ano tema natin last year? Last year. Building each idols up. Okay? At that's our theme sa ating 20th anniversary. At 2 linggo na lang, 3 linggo na, mag-expire na yung ating anniversary, ating team para sa taong ito na building each other's up. It doesn't mean na hindi na tayo magpapatuloy na tayo po ay magpalakasan sa isa't isa. Pero yes, 2 weeks or more than 2 weeks na lang, another team ang ating para sa ating 21st anniversary. So here is the question, kumusta na? Na-build up ka ba? Ikaw ba'y naging builder ng kapatiran? Ikaw ba'y naging kalakasan ng kapatiran? Ikaw ba'y naging instrumento na umulat sa pananampalataya sa kapatid? At ikaw ba ay umulat bilang mananampalataya? I decided na ito maging message ko ngayon, building each other up, not because maraming lumalabas na those project, not even because na nakabuild tayo ng church sa mga bago karating you may observe mga parang bago lang yung simbahan, hindi po, 21 years na kami, 21 years na kami, bago lang ang bitura, bago ang kesame, and everything. At yes, I agree na nakakatulong ang ganito meron tayong maganda at suportable panambahan. At yes, nakakatulong even sa ating paglago, sa ating pananampalataya. You may ask, talaga Pastor, yung building will help us na mag-grow sa ating pananampalataya? Well, let me share. One, ang magsisimula tayong gawin po ito, kasama ko ng mga katatayan, nakita ko yung aking karakter. Alam niyo po, lumalabas ang tunay na karakter ng tao kapag napapagod na, kapag nape-pressure na. It shows my heart, and yes, it shows my faith. Habang patuloy kong ginagawa, sinasaayos. At palagay ko sa marami sa atin, if not all of us,
Okay, ngayon mas komportable ang ating pong upo, mas komportable ang ating pakiramdam, no, dahil malamig na yung ating kalambahan, at maaari, no, sa bukas ay komportable na kayo matulog. No? Huwag naman. At yes, no, yung pagiging komportable ang pakiramdam ay could help us na tayo makapag-focus sa pananambahan, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Let me just read it again, no, yung ating text, 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ito sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica, At yes, siya ang nagpasimula ng gawain ito. Siya ang nag-build ng church na ito. And guess what? Na kung maalala ninyo, ito ay kanyang tinayo for just 3 Sabbath. So just 3 weeks. 3 linggo lang na naitayo niya ang church na ito. Pagkabat may mga nagsasabi, na it's not just 3 weeks, kundi 3 months. Okay, let's take yung 3 months. So yes, 3-month-old lamang ang church na ito. Ang mga mananampalataya ito sa Thessalonica. At ang sinulat dito, first letter niya, the church was already 1 year old. So still very, very bata. Sa isang bata, 1-year-old infant. Baby. So, baby church ito. And yet, no, kasabi ko papatuloy, you will see kung gaano naging pagpapala ang church na ito sa marami. And even to Paul himself. Paano ko sila naging pagpapala? Not because dahil maganda ang church building nila. Paano sila naging pagpapala? Dahil may yaman ang mga members nila, no? Pagkabat may yaman po ang mga taga-Thessalonica. Paano ko sila naging pagpapala? Dahil malulusog sila, masasaya silang members, no? Paano sila naging pagpapala? Dahil zero stress ang church na ito, no? Let me read chapter 1, 1 Thessalonians. Simula ang verse 2. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing kasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo, sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling, ikay ginawa namin alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, sa Libre at Zero Stress Church, napakaraming paghihirap ang kanilang naranasan. Tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan mula sa Espiritu Santo. So they were not sitting here to listen kasi komportable sila. Kundi kahit may pagsasakripisyo, kahit may paghihirap, they were here na may kagalakan mula sa Santo Espiritu para makinig at tanggapin ang salita ng Panginoon. Verse 7, kaya naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. So, usapan po ang mga mananampalataya sa Thessalonica. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muling ng binuhay na siya rin nagliligtas sa ating sa darating na puot ng Diyos.
So narinig po natin, no, yung kanila po mga karanasan bilang mga mananampalataya. At yes, sa kabila po ng mga paghihirap na ito, they were a blessed church. And a blessing church. Again, 1-year-old church lang. And yet, nagmamalas na po sila ng kanila pong sabihin na natin, kamatsura, katatagan bilang mga mananampalataya. At hindi nga po ba totoo, madalas tayo ay nag-grow, natututo sa mga mahihirap na bagay, na karanasan. Hindi sa komportableng karanasan. Hindi sa masayang karanasan. Again, sabi nga po sa verse 2, napapapraise the Lord, si Paul. Pinaalala po niya mga mananampalataya ito. Sa verse 3, buhay na buhay ang kanilang pananampalataya. Nakikita sa gawa, sa pagpapagal, at sa kanilang pag-asa. So verse 6, sinundan nila ang halimbawa ni Pablo, ang Panginoon. Sa verse 7, naging huwarang silang mananampalataya sa Macedonia. Naging good example sila sa mga mananampalataya sa Macedonia at Achaia. Sige, pag-isipan yung katabi mo. Good example ba yun sa iyo? Again, this is just a 1-year-old church. Pero gano'n na sila, no? Kahuwaran sa maraming mananampalataya. Again, sa verse 8, usap-usapan sila ng mga marites. So, hindi para punahin, kundi purihin ang kanilang pananampalataya. So verse 9, tinalikuran ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, naglingkod sa tunay na Diyos, at naghintay ng may pananabik, ng may pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoon. If you read 1 Thessalonians and 2 Thessalonians, isa po sa major theme ng sulat na yan is about the second coming ng ating Panginoong Jesus. At yes, napakaganda po, no, na lagi nating balik-balikan ang second coming. Kasi ang mundo, kung sa mundo lang tayo titingin, pasama ang mundo. Parang nangyayari sa flood control project. Na hindi na lang flood control project, pati DOH project, marami pa yan. And so, kaya lang titignan natin, nakaka-stress ang buhay. Kaya dapat paminsan at madalas, tignan din natin yung pag-asa na hihintay na nilaan para sa atin na mangyayari sa second coming ng Panginoong Jesus. Every time na lang na may mga sakuna-sakuna, ang Jesus. And I hope sa ating mga mananampalataya, that is our joy. Because doon magaganap ng lubos ang ating hinihintay na kaligtasan. The other hand, yes, tayo nalulungkot paano kumatat na dumating ang Panginoon ng mga mahal natin sa buhay ay hindi pa tunay ng mga mananampalataya ng Panginoon. As you know, kami may pumupunta sa Bilibid. 2 weeks ago, kung tama ang pagkaalala ko, 2 weeks ago nung kami pumunta ni Pastor Robin, and then pag-uwi namin, meron siya, galing na siya sa fellowship ng mga RPO, Religious Volunteer Organization, at may kainan na, no? Ako naman, pumasok ako ng Bilibid, may dala akong tinapay, no? At sila naman nagluto ng pansit. So, in other words, busog na ako, busog na rin si Pastor Robby, pero on our way home, sabi niya, Pastor, gusto mong magkain? Sabi ko, talaga itong takaw yung batang to. So sabi ko, kumain na tayo, diba? So, hindi Pastor, hindi ako masyado kumain doon, hindi ako, first time ko umatin. So, kabahan na. Sabi ko sa kanya, sandali, hindi required ha, baka isipin mo, required kapag sinama kita, kailangan papakainin mo ako. Dahil talagang every time sumasama siya, hindi mo gusto ko na sumama siya, napakain talaga ako. No? Kaya hindi kumain na nga kami. Alam niyo, minsan, yung problema sa atin, no? Lagi gusto natin maraming pagkain. Well, actually, hindi talaga hindi rin
healthy. Kung tayo ay kain ng labis. So what I'm trying to point out is, yung sinabi ko sa kanya na hindi required na magsasama ka, kailangan pakainin mo ako. Ang sabi niya sa akin, no? I think nilagay ko dito word per word. Hindi ba okay lang po sa akin? Natutuwa nga ako na involve ko ako dito. Masarap isipin na kapag dumating si Lord, maratnan niya tayo na nasa gawain ng pangangaral ng kanyang salita. Pinakaya ko sa akin. I believe, no, it's not negative na, Pastor, para sigurado, naligtas ako, gusto ko, madatnan ako ni Lord na nagre-record. Of course, no, hindi po yun ang kanyang thinking. Kundi ang nasa isip niya, kaligtasan tayo, pero I want na kung dumating si Lord, nakita niya ako na nasa gawain ng Panginoon. Kaya so sabi ko, sige, magmakto na tayo. So, magmakto kami. But going back po sa mga mananampalataya sa Thessalonica, again, they were very, napakabata nilang iglesia. Pero gano'n na lang kalalim, kamature, ang faith nila sa Panginoon. Now, you may ask, bakit gano'n na lang yung faith nila? Gano'n na lang kamature sila. 3 weeks lang, plinant ni Paul, sa mother saying na 3 months, let's go sa 3 months, and then now, sinulatan sila ni Paul, 1 year old na sila sa church, first anniversary na sila. Pero wow, ang ganda naman yung usap-usapan ng mga tao about them. Bakit gano'n? Anong sikreto nila na gano'n sila kamature? 1 Thessalonians chapter 2, unang Thessalonica chapter 2, verse 13. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nag-ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Hindi nyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Hindi na gumalaw yung PowerPoint natin. Wala naman magsisiglan pa ako sa inyo. Again, nasa na yan? Wala ka na dyan. Again, tignan niyo po, no? Anong sikreto, no? Bakit yun? 1 year old pa lang sila, pero gano'n na sila ka-mature na mananampalataya. Because they listen, they take the word of God, yung panapangaral nila Pablo, not as word of men, but word of God. Let me encourage this one of us. Kapag tayo ay nasa ganitong gawain, don't look after, don't anticipate na ano kaya sasabihin ni Pastor na papatapa kay ganito, papatapa kay ganyan. Kundi ano kaya ang salita ni Lord para sa akin. And so maranasan natin talaga ang pangunusap ng Panginoon. So you may say, mga Pastor, tagal mo na nag-church, pero di parang di ako nagpapatsyo, baka Pastor hindi yung pinapangarap mo, hindi salita ng Diyos. Ngayon, wala namang mag-iisip ng gano'n. Sabi nga, grabe siya, mag-iisip ng gano'n. Isa pa nga, sabi sa akin, dati ang dami, sabi mga anak ko, dati ang dami binabasang Bible verses eh. Well, I'm here not to talk about whatever, kundi salita ng Diyos. I believe as the power to change life. Not just to change life, to change his or her destination, final destination. Because ang lahat ng destinasyon ay hell. Pero salita ng Diyos ay nagtutugtog. So yes, again, they take the word of God as the word of God, not as word of men. At ito'y kanilang sinasampalatayanan. Let me just read it again. Kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nag-ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Hindi nyo ito binanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Ito'y take it as God's Word, at ito'y sinampalatayanan. And itong nangyari, yung ginawa ng salita ng Diyos sa kanila, hindi na sinampalatayanan. They mature.
Okay, let me go sa tatlong punto sa nais ko pong ipahagi. Introduction lang pala yun. Okay, let me divide into three. Ang dahilan, ang dapat, ang datingan. Okay, first point, yan. Alala nyo kung sino yung nakatayo na yan, yung mokong na yan. Ha? Kilala nyo yan? Hindi, yung nakatayo siya. Pagod po eh. Sino? Ayaw, galing na. Eh, pwede ko pala niya na. Hindi pa ganyan ang kulay ng buhok niya. Ngayon pala ang kulay ng buhok niya. Okay, ang dahilan. Again, sabi ng text natin, dahil dito. So ano po itong tinutukoy ni Paul na ito yung dahilan? Ano po itong dito? Obviously, we can find the answer sa previous verses. Sa mga una niyang nasabi, bago po ang verse 11. And let me just read it. Mga kapatid, simula verse 1 at chapter 5. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. O sa muli pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Kung sino na nag-anticipate na may malakas na linggo. Nangyari sa Cebu. Kapag sinabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumbong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o kaunang dilim. Kaya nga kailangan tayong manatiling pisig, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ng tao, sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang buot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mamuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. So what was Paul saying? No, dahil dito, ito yung dahilan, kaya dapat kayong magpalakasan, dapat kayong magpatuloy, dahil meron tayong pag-asa na hinihintay. At ang pag-asa ito ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus upang tayo ay tumanggap ng kalubusan ng ating kaligtasan. Hindi tayo nagsisikap ngayon, no? Dahil ayaw na ng Panginoon na hindi ako nagsisikap, bakit hindi niya ako iligtas? Hindi gano'n. Kundi nagsisikap tayo, no? Dahil meron tayong pag-asang tiyak. Na anytime dumating ang Panginoon, meron na pong katiyakan ng buhay na wala hanggan. Pakitanong yung katabi mo, tiyak ka na ba? Yun ang tanong, tiyak ka na ba? So ito yung hugot ni Paul. Eh mga kapatid niya sa Thessalonica, magpalakasan kayo, magpasiglahan kayo. Alam niyo naman yung pag-asa na meron tayo. So hindi sila nag-building each other up to build their pag-asa. No. Yung pag-asa ay given. At yes, hindi pa nagaganap. No, wala namang umaasa sa bagay kung naariyan na eh. Diba? Sabi naman ni Paul yan sa Roma. O sino aasa kung naariyan na? Wala pa. Hindi pa dumarating si Lord. Hindi pa lubos nagkakanap ang ating ang kalubusan ng ating kaligtasan. It will come sa aking araw ng kanyang muling pagbabalik. Yung mga namatay, remember, sila ay i-reconcile yung kanilang yung katawan nila na panlangit. Na tayo naman dapat na buhay, mabibigyan din ng katawan panlangit. Ito yung mangyayari sa araw ng kanyang muling
pagbabalik. So ito yung hugot niya. Ito yung dahilan. Why Paul was saying to them, sige lang, magpalakasan kayo. Build each other up. Magtulungan kayo. Because ito yung ating pag-asa. You may ask, how will I know, Pastor? Itong na ako ay may pag-asang ganito. Nabasa natin sa verse 4 and 5 at 8, wala na siya sa kadiliman. Kabilang na siya sa panig ng liwanag. Panig na siya ng araw. We used to sing that, mula sa kadiliman, tayo inaro mula sa kadiliman, tungo to His marvelous light. I forgot the exact word ng kanta na yun. So how will I know kung wala na tayo sa kadiliman? How will I know na ako ay may pag-asa if I am a believer of the Lord Jesus Christ? Hindi ito para sa lahat. Hindi para sa may tunay na mananampalataya sa Panginoon. Verse 9 and 10 again, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pero, ito yung pag-asa natin sa kanyang muling pagbabalik. He will not come para bagsakan tayo ng kanyang puot. He will come para isama tayo sa kanyang kaharian. At maranasan yung pangako ng buhay na at kasiya-siya. Tiyak ng pag-asa ito. Ano siya? Amen? So whenever we get discouraged, listen, we get discouraged sa buhay pananampalataya, we get discouraged dahil sa mga nangyayari sa mundo ito, balikan natin ang pag-asa ito. Ang pag-asa, ang katiyakan, ang buhay na walang hanggan, na magaganap, ang lubos na magaganap sa araw ng kanyang tuwing pagbabalik. Ang Panginoong Jesus the night before, na siya'y humihi, alam niya, na-discourage yung mga mananampalataya, yung mga apostol. Alam niya, takot na takot sila. Alam niya, babagsak sila sa pagsubok. Pero look, paano niya i-encourage sa mga apostol? John chapter 14. I think nandiyan niya sa slide natin. John chapter 14, let's read, simula verse 1 to 4. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Look at the Lord Jesus Christ, how He discouraged ito yung mga disciple at takot ako. Kasi, kung maalala ninyo, bago niya sinabi kung sa John chapter 14 binasa natin, pinahayag niya na si Judas Iscariote ay pagkakalo siya. We talk about he will be caught, or he will be crucified. So they were all discouraged. Ano nangyayari dito? All we thought na itong si Jesus ay bililigtas tayo sa Roma. All we thought ay lalagay tayo sa kanyang kaliwa, maghahari siya. And now he's talking about he will be killed. So sabi ni Jesus, kalma, baby kalma. Okay? Alis ako, punta ako sa Ama, ipaghahanda ko kayo. Kung saan ako naroon, kasama ko kayo. Always remember that. When we get discouraged, wala akong bahay. Bahay ako sa langit. Ang pangit ng bahay ko, ngayon tabi iba din. Bahay ako sa langit. Napakamalas ko sa buhay na ito, wala akong balay. Think about heaven. Naigit ka kay, yung pangalan niya, kontraktor na yan. Nalagay ko sa pangalawa, baka kung saan ako mapunta pag-iusapan ko natin yung kontraktor. Ang dapat, so ang dahilan, yung pag-asa na meron tayo, pag-asa na buhay na walang hanggan, na tiyak, dahil ito po ay tiniyak ng Panginoon. Ang dapat, anong dapat gawin ng may ganitong pag-asa? Sa pagdating ng Panginoong Jesus, buhay man tayo, patay na marat na niya, may buhay na walang hanggan tayo. Ang dapat natin gawin ay magpalakasan, magtulungan sa isa't isa. Again, sabi, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Yung salita ko ditong palakasin,
parakaleo, ang ibig sabihin to call near, at yung magtulungan, ang salita ay oikodomyo, kung pang-word, oikos means house, demo, to build. So yung palakasin at magtulungan, anong pinapahayag ito, it should be intentional. We should draw to each other to build. No, hindi po natapos itong church na ito, yung building natin, yung renovate ng building na ito, o yung mga gumawa, nandun lang sa labas at tinitignan, walang involvement. To be intentionally, they get involved their lives, and so nagawa natin ito. To build each other up, we don't just look from afar. I will help him, I will help her to build her faith, at tititigan mo lang siya. We have to be intentional. Talagang maranasan natin, maramdaman natin ang isa't isa na here we are, nagpapalakasan, nagtutulungan. Na nakita natin kay Paul, paano siya natulungan ng mga mananampalataya nito as he expresses yung kanyang kagalakan that he was so blessed sa church na ito. Again, yung magtulungan sa Greek ay oikotemio, oikos is house, demo is to build. So to build the house, you cannot build the house from a distance. You have to draw near. You have to get involved. So how you and I can grow stronger, mature, better, distansya natin ang ating mga sarili sa kapwa natin mananampalataya? No. We have to draw near to each other sa kapwa natin mananampalataya. To grow, to mature. Paano tayo magmamature kung wala tayong fellowship sa kapwa natin mananampalataya? Wala tayong church na ginabibilangan, na we get involved. Hindi tayo lalago. Alone. Diba sabi ng kawikaan, iron sharpens iron. Why yung iron? Iron. May wonder why natin naman yan iron. May hindi iron. Iron sharpens iron. Christian sa kapwa niya, Christian para siya lumago. Hindi Christian with the world. Kundi Christian with his fellow Christians. Believers not with unbelievers. Kundi with Christians. Maybe sabihin natin, Pastor, parang mas kasi nai-enjoy ko yung fellowship ng with unbeliever kaysa sa believer. Well, hindi nga ba totoo? When we read the Bible, nantok tayo. Diba? Inaantok tayo. Ang tanong, kanino kaya galing yung espiritu ng pagkaantok na yan? Sa Bible? Sa demonyo. You answer me. Do you think yung Bible na nagpapantok o yung demonyo? The evil. So hindi pa naman tayo perfecto, pero still in our nature, kaya talagang madali pagbigyan kung gusto naman natin kaysa sa spiritual na buhay natin. Pero kung mabubuhay tayo sa laman at hindi sa espiritu, hindi sa kanyang salita, hindi pagbibigyan naman natin lagi. Laman. And we can just easily bigyan yan. You will not struggle. Kaya nga, sa used to say, kapag may struggle tayo sa spiritual na buhay, that's a good sign. Kasi meron spiritual sa iyo. Di ba, kung wala pa tayo sa Panginoon, we just flow with what we want. We don't care, Pero nung nasa Panginoon na tayo, mayroong struggle, mayroong tag-of-war sa kalooban natin. No, that's not good. Ito ang kalooban ni Lord. Kaya talim yan. At yes, even sa ating nature. Manood ka ng Netflix, kahit ilang movie yan. Manood lang ng Christian movie. May mga estudyante ito, they are required mo na manood ng God's Not Dead. Manood lang yung kasi required eh. Pero isang tunay naman na ng palataya, you desire His Word. You desire to know Him.
Again, para tayo magpalakasan at magtulungan sa isa't isa, ang dahilan natin, kaya araw ang pag-asa natin sa Panginoon, mangyayari sa araw ng kanyang muling pagbabalik. At yes, para tayo mag-mature sa pananampalataya, we should go along with fellow believers. Kailangan natin ang isa't isa. Sina Thessalonian believers, sabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5, we read kanina verse 1 and 2, mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay ito sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon. Ito yung dahilan nila. At dahil ito yung dahilan nila, ito kanilang ginagawa. Ang magpalakasan sa isa't isa. Yes, kaya dapat magpalakasan tayo sa isa't isa kasi pag sabi sa iyo katabi, hindi ka pa perfect. No, hindi pa ako perfect. May mga pagkakataon din na nanghihina rin tayo. So we need a brother and a sister. We are not a brother or sister na naghihintay ng pagbagsak mo. We are not a brother or sister na naghihintay ng paghina mo. Hindi, tataganan ka. We are a brother or sister na kapag nanghihina siya, I will be your strength. I will remind you yung pag-asa natin. Ako'y magiging kalakasan. By the way, let me remind you also na kahit kami mga pastor, kailangan kailangan din yung kalakasan ng iba. Verse Thessalonians chapter 3, sabi ni Pablo, verse 7, mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Look at Paul. Hindi niya sinabi, kaya kayo ganyan, I pounded you, no? And so, hindi pwede sabihin ko sa inyo na because of you, napapalakas niyo ako, no? At hindi ko pwede sabihin, naghihina ako, no? Again, mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. But please, don't require me that I should be always strong. I need. Nabubuhayan kami ng loob. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo nananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalagang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim namin itinadalangin araw-gabi na kanipuli namin makita at mapunan ng anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Kaya ito, 2 years old ka na ba? Ha? Look at Paul. Hindi niya sinabi na, ay, huwag na, huwag sabihin sa kanila na nanghina doon tayo. Let's appreciate their faith. Let's appreciate, acknowledge their faith. Pero let's not tell them na hindi na kami, pagod kami, napanghinaan kami ng loob. We need each other. We are not here competing each other. Kaya may basketball, may volleyball, competition. Pero that's not the main point. Alam ko sa mga mahaba na pala ako ng 20 na. So nakita natin ang dahilan, ang pag-asa sa Panginoon. Kung nagubusang magaganap sa araw ng kanyang muling pagbabalik, dahil yung mga nauna na, doon na sila. Ang dapat, kung may pag-asa na ganito, ay mabuhay, kasama ka pa mga mananampalataya para magpalakasan. Pagkatapos panguli, ang dati. Opo, hindi sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica na magpalakasan sila, magtulungan sila.
sa isa't isa dahil para maligtas sila, yun, dahil nandun yung pag-asa nila. At hindi rin ito sinabi, o hindi ito sinabi ni Pablo kasi hindi nila ginagawa ito. Yung pagpapalakasan sa isa't isa. No, they were doing this. At pinaalalahanan lang niya ang mga mananampalataya sa Thessalonica. Ginagawa nyo na ito dati pa. So let me just remind you. Dahil meron tayong pag-asa, itong gawin ninyo. Magpalakasan kayo. Magtulungan kayo. Kung maalala ninyo sa ating pong tema, do good, do more. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay pinapakiusap namin at pinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoon Hesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Na siya namang ginagawa ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Hindi sila nag-dispatch kay Paul, grabe ka naman, hindi ka ba makontento sa ginawa namin? Usap-usapan na kami sa Macedonia at Akaya, gaano kami kamatyo sa faith namin. Tapos yun yung alos telling us, do more, do good. No. Hindi, approve sa kanila, instruction ni Paul. Hindi niya sinabi, talaga kung pastor ko na ito, hindi makontento sa ginawa ko sa buhay ko. Hindi ko pala okay yung aking faith. No. They take it as, yeah. I can do more. I can grow more. Because I not yet perfect. Hindi sinabi ng mga mananampalataya sa Thessalonica na gusto niyo ka makontento sa mga narinig mo about us? Inspirasyon kami ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Ang ganda-ganda ng sinasabi nila sa amin. And here you are telling us, magpalakasan kayo, magtulungan kayo. Are you telling us na hindi namin ginagawa yan? Hindi gano'n. Yes, we will. Because ito yung dahilan sa pag-asa namin. So, magpapatuloy kami. Nag-develop sisika pa kami. We will push pa more. Sabi ni R.C. Sproul, the only freedom that man ever has is when he becomes a slave to Jesus Christ. We're not building our kingdom. We are building His kingdom. He is the King of the kingdom. Hindi ikaw, hindi ako. Ang tanging kalayaan na maaaring kamtan ng tao ay maging alipin ni Yesu Kristo. Upang maging malaya sa galit, maging alipin ka ni Kristo Jesus. Upang malaya sa pagiging makasarili, maging alipin ni Kristo Jesus. Upang maging malaya sa kasalanan, maging alipin ni Kristo Jesus. Upang maging malaya sa pride, maging alipin ni Kristo Jesus. Upang maging malaya sa me first, maging alipin ni Kristo Jesus. Upang maging malaya sa entitlement, hello, I'm the pastor here. Maging alipin ka ni Kristo Jesus. Itong cargo ito, lisensyado ito, maging alipin ka ni Kristo Jesus. Let me end. Philippians chapter 2, verse 1 to 12. Kaya mayroong kasilahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pagsariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng tunay na kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. I cannot just stop there. Let me read from verse 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos.
at namumuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuri hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, lubos ang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Last slide, please. Okay, slide. Ganito nakikita ang isang mananampalataya. Iglesyang lumalago. More than the facilities, more than the status ng buhay natin, more than the achievements sa buhay natin, it is becoming more like Christ. And less becoming who you are. Minsan sabi ng tatay ko, maliit lang yung church natin ko, pero marami na, no? May nurse na, may ganito na, may ganito na, may ganito na. Praise the Lord. Pero ang tunay na maturity ng isang iglesia, is not that meron na tayo lisensyadong hoping and praying, no? Si Ate Julie, si CJ, maging lisensyadong, si CJ maging lisensyadong tayo, pero hindi, no? Medtech, si Ate Julie ay nurse, registered nurse. And I pray, no, lahat ng mga estudyante dito, one day will become a professional. Pero may prayer na tayo ay makita ng mundo na we are actually Christian because we are becoming more and more like Christ and yes, becoming who we are. I pray mo na natin. Siya nga po, Panginoon, salamat, Lord. Salamat, binigyan mo kami ng pag-asa. At ang pag-asa na yun, Panginoon, ay hindi namin, Lord, dapat pagsikapan na magkaroon kami nun. Dahil ito'y ginawa niyo ng Panginoon. At ito'y pangako niyo sa amin. And so, we just have to wait patiently. And as we wait, Panginoon, sa pag-asa ito, kami na nabubuhay sa mundo ito, na nababatag ng kasamaan, ay kami mga mananampalataya mo, magpalakasan sa isa't isa. Magtulungan. Because yes, we can get discouraged, Panginoon, sa mundo ito. Pero thank you, Lord, lagi namin pwedeng balik-balikan, Panginoon, ang pag-asa namin, Panginoon, na hindi matitinag, Panginoon. Ang pag-asa na buhay na walang hanggan, sa bagong langit, sa bagong mundo, wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang kasalanan, wala nang pag-aaway-away, wala nang pag-ahati-hati, Panginoon. May perfectong pag-ibig, perfectong kabayapaan, perfectong kagalakan, Panginoon. Salamat, Lord, na ipagkitiyak sa lahat ng sa iyo sumasampalataya. Ito po, Panginoon, as we wait, iwatulungan niyo po kami. Kaisa, masikaw, Panginoon, magkaginalakasan sa isa't isa, Panginoon. O po, Panginoon, we can give sa iyo, God, na we are doing it, Panginoon. As a church, Panginoon, ay we're about to celebrate our 21st anniversary, Panginoon. And yes, Lord, we want to do more. We want all the more, Panginoon. And as you give us life, as you allow us to live sa buhay dito, ito nais mo, Panginoon, bigyan ka namin ang pagpurihan ng malatihan. At kami magliwanag sa mundo dito, Panginoon, upang mabigay sa iyo ng pagpurihan ng malatihan. Kung meron sa kalagitnaan namin, Panginoon, wala ka, ang pag-asa ito, Panginoon, katiyakan ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, Espiritu Banal, Espiritu Diyos ay uusap sa Kanya, sa kanyang kalooban, makita niya ang pagpapit, Panginoon, dalangin ng Panginoon, ang pagliligtas mo, Diyos, sa pamamagitan ng liwanag ng Jesus. Know Him, to her, O God, to repent from His sin, at kilalanin sa palatayanan, ang Panginoong Jesus, bilang kanyang Panginoon, at pinapagligtas.
Kaya ang nangako kung ginawa ng sinusulat-palataya ay sinusulat mo sa kanyang buhay at kanyang pangalan. Muli Lord, salamat po ng marami. Patuloy pagkalap sa mga sulitan namin narinig. And we give you all the praise. In Jesus' name.